Welcome to my kusina. Magluluto tayo ngayon ng Chinese soup. So, ang pangunahing ingredients natin ay yung cheese nut, dry orange. Ito po ay, pear. Hindi ko alam kung pear yan o orange. So, mayroon tayong karne. At saka ito, yung buto-buto na to. No, prutas po ito, kaya lang matamis siya. So, matamis po yung soup natin ngayon. At saka ito, white stick. So, eto na po yung mga ingredients natin for today. So, ang una po natin gagawin ay yung iba-blanch natin yung karne. So, magpapakulo tayo ng tubig. Gumamit na ako ng takore. Pinakulo ko na doon para madaling mag-boil. So, iba-blanch po natin tong kanyang karne kasi ayaw nila ng mataba. May taba-taba. So, iba-blanch natin yan. Tsaka matatanggal po yung amoy. So, yan po yung first natin gagawin. And then, huhugasan natin yung cheese nut. So, hintayin lang natin to dahil iba-blanch natin yung kanyang karne. Then, tatanggalin natin sa kaldero. Tsaka natin ihalo dun sa iboboil natin na soup. Ayan, kumukulo na siya. Bablanch natin. Sana hindi mapuno. Ay. Pinakulo ko na kasi kaya kumulo na. Kaya lang, kailangan kong ilagay dun sa apoy para matanggal yung blood. Yan. Ganyan po yung pag-blanch dyan sa karne ng baboy. So, ayan po siya. Hintayin natin konti. Yan. Masyadong marami yung tubig. So, off na natin yung apoy at tatanggalin natin sa kanyang yan. Tanggalin natin. Balik natin doon. Kasi mamaya, ay yung halaki. Ilalagay ulit natin sa kumukulong-kulong tubig. Ayan, tignan nyo, wala na yung blood. So, ngayon ay hugasan natin yung cheese nut. Hugasan po natin mabuti kasi ito tatanggalin ko to. Yan. Yung pinaka. Ito lang tatanggalin ko. Ilalagay ko po yung balat. So, yan. Ito lang yung tatanggalin. Tsaka mamaya, idudurugin po natin to. Pupukpukin ko siya ng kutsilyo. Para yung katas niya lumabas. Pag binili mo po ito sa palengke, marami pong lupa. So, hugasan mo siya mabuti. Kasi hindi ko na siya tatanggalan ng balat. Na-blanch na po natin yung karne, tapos hinugasan natin to. Tapos yung ibang ingredients, ibabad po natin sa tubig. So, wag din natin kalilimutang magbabad ng dry skin. Sa mga soup po, lagi pong may dry skin. Yan. So, babad natin muna dyan. Mamaya, aalisin natin yung nasa loob. So, yan. Tapos, yung mga ibang ingredients, ibababad din natin sa tubig. So, eto po, binili ko po ito sa palengke. Sinabi kong magluluto ako ng soup. So, eto po yung binigay nila. So, huhugasan po natin. Yan. Hugasan muna natin.
Yan, palit-palitan po natin yung tubig. Magasan natin ng 3 beses. So, ready na po yung ating mga ingredients na dilute ko na yung ating karne ng baboy. Ito na yung ating cheese nut at ayun na po yung ating ilalagay sa ating soup na iba't ibang klase ng prutas at saka mga halamang gamot. Hindi ko alam kung ano yan. At saka ito naman yung dry skin. So, ngayon po ay magbo-boil na po ako ng tubig. Ito po yung gagamitin kong kaldero. So, nag-boil na po ako dyan. Yan, medyo konti pa lang yung nilagay kong tubig kasi nga gagamitin ko po yung tubig na pinakulo ko dun sa takore. Yan, mas madali po kasi siyang kumulo kaysa sariwang tubig yung ilalagay ko. Ang tagal. So, habang nagpapakulo po ako ng tubig, yan, yung cheese nut natin ay dudurugin natin. Yan, para lumabas po yung lasa. Pag ibinoil natin sa soup. So, yan na po lahat. So, ibabalik natin dun sa lalagyan. So, hintayin na lang po natin yung tubig na kumulo at ilalagay na natin lahat yung ingredients natin dito sa kumukulong tubig. So, yan na po. Naghihintay pa tayo ng pagkulo. So, ayan na nga po, kumukulo na yung tubig natin. Doon natin i-open para hindi sumingaw yung singaw niya sa cellphone natin. So, ang una po nating ilalagay ay yung ating karne ng baboy. So, marami pong tubig yan kasi 1.5 hour natin siyang lulutuin. O, tingnan nyo naman, pag idinilute po natin sa tubig yung karne ng baboy, hindi po magkukulay yung kanyang tubig. So, ito po yung tangerine skin. Skin ng yan. Binabad ko muna. Tapos, ilalagay na natin yung pinaka ingredients talaga natin na cheese nut. Dinurog ko po siya. Yan, para pag kumulo, yung lasa po niya ay mapupunta na sa sabaw. Yan. So, lalagay na po natin lahat dyan. And, ito po yung binili kong ingredients sa palengke. Yan. Ready to mix na po lahat yan. So, ilalagay po natin lahat. Tapos, hihintayin natin ng 1.5 oras na lulutuin. Ayan. Takpan na natin kasi nailagay na natin lahat. So, ang next na gagawin po natin ay ita-timer na natin yung ating soup. So, ang oras po natin ay 1.5 hour. Ayan. 1:31. So, yan na po. 1.5 hour. So, mamaya babalikan po natin after 1.5 hour yung ating nilulutong soup. So, ayan po, hindi pa siya kumukulo kasi kalalagay lang natin yung ating
mga ingredients. So, sana po ay natutunan kayo. Bisita lang po kayo sa aking mga upload kasi marami pa po akong i-upload at marami na po akong na-upload na mga soup dito sa Hong Kong. Lalong-lalo na po yung mga nagbabalak mag-abroad. Kailangan mapanood nyo na po kung ano yung mga kinakain ng mga taga dito para mayroon na po kayong idea. So, see you later. So, ayan na po yung pinapakulo nating soup. Bumubulwak na. After 20 minutes po yan na bumubulwak. So, mamaya, bibisitahin na naman natin kasi baka lumabas po yung tubig niya dyan. So, delikado po kasi yung lutuan po natin ay electric. Yan, see you later again. Dahil iinom tayo ng masarap na sabaw. Masarap po ito sa winter. So, yung sabaw po natin ngayon ay manamis-namis. So, time check po natin kung nakailang minuto na. So, 41 minutes na lang po siya. So, mamaya babalikan natin ulit itong niluluto nating soup. So, after 1.5 hour, ayan, pagod na po ako naghintay. So, 9 minutes na lang po siya. So, tignan na natin. Buksan natin. Wow, ayan, konti na lang po yung tubig. Napansin nyo po, konti na lang siya. So, pwede na nating tikman to. Kunti na lang po yung kanyang sabaw. Yan. 9 minutes. So, hintayin natin pa konti hanggang matapos. So, tara, bisitahin na naman natin. Ito na po, 1 minute na lang siya. So, hintayin natin konti. At ayun, tumunog na. Tapos na po siya. So, tikman natin yung ating sabaw. Wow, so yummy. So, kuha po tayo ng ating sandok. So, mayroon po akong bowl dito. Yan, mayroon tayong bowl. Ito yung ating gagamiting bowl. At, kukuha tayo ng sabaw. Titikman natin yung sabaw ng ating chestnut soup. Kung gusto nyong kumuha ng chestnut, ayan o. Kuha tayo. Ito po yung chestnut na niluto natin. So, kung gusto mo rin kumuha ng ibang laman, ayan. Kung gusto mong kumuha ng sahog, pwedeng-pwede. So, ito na po yung ating sabaw. Wow, so yummy. So, tikman na natin. Ito na po yung finished product ng soup natin. So, thank you for watching guys. Bye-bye!